mga pananaw at tungkol sa pag-iglesia. Iulat nawa ng Panginoon ang ating mga pangunawa. 163. The title is The Mystery of Iniquity. It's our second lesson. Nakauwi na ba si Pastor Sani? Andiyan pa? Isaiah chapter 2, verse 1 to 12. Now we beseech you, brethren, by the coming of our Lord Jesus Christ, and by our gathering together unto Him, rapturely go, that ye be not soon shaken in mind, or be troubled, neither by spirit, nor by word, nor by letter, as from us. Di ba natalakay ko na ito? Okay. Ang sabi niya, as that the day of Christ is at hand. Let no man deceive you. Okay, deception talagang magaganap by any means. For that day, the coming of the Lord shall not come, except there come a falling away first, apostasy, and that man of sin be revealed, the son of perdition, who opposeth and exalted himself above all that is called God, or that is worshipped, so that he, as God, seated in the temple of God. Alam niyo po, yung temple na tinutukoy dito is not the temple na itatayo pala. No, that is not the temple. That temple is the church. At ang ginagawa itong spirit of Antichrist, dinidisip niya ang church para hindi makalakad sa plano ng Diyos. At ang spirit of Antichrist na yan ay matagal nang nakaupo sa loob ng church. At ang church na yan, kabilang dyan yung Blessed Hope Assemblies of God. Yeah. At yung mga churches na kinalalagyan ninyo, matagal na. Showing himself that he is God. Remember ye not? Alam na natin ito, spirit of the Antichrist, hindi ito person, but spirit of the Antichrist. And now ye know what withholdeth, that he might reveal in his time, mayroong perfect time, na marireveal talaga yung Antichrist, the person. Okay? For the mystery of iniquity that already worked, only he who now letteth will let until he be taken out of the way. Pagka natanggal na yung pumipigil, then shall that wicked be revealed, that is the person of the Antichrist, whom the Lord shall consume with the spirit of his mouth, and shall destroy with the brightness of his coming. Even him whose coming is after the working of Satan, with all power and signs and lying wonders, and with all deceivableness of unrighteousness, take note of that, in them that perish, because they receive not the love of the truth, that they might be saved. Church ito. And for this cause, God shall send them strong delusion, that they should believe a lie. That they all might be down, who believe not the truth, and had pleasure in unrighteousness. This is the church today. Ang church, meron siyang pleasure sa unrighteousness. Ang church na yun, claiming that he is the truth. Kiniklaim natin na tayo'y nasa katotohanan. Tama o tama? Pero tingnan mo yung buhay ng church, unrighteous. Holding the truth in unrighteousness. Oh my God. How can you say you are in the true church
while your life living in unrighteousness. Pwede ba yun? Na? Ito, yung mga ginagawa, unrighteous, nasisira ang mga buhay ng mga tao because of that unrighteousness o unrighteous living. Ang masakit, pagka nasira yung buhay mo, magdadamay ka pa. May mga nadadamay pa. Totoo o totoo? Sabihin mo sa katabi mo, ituloy na natin ang buhay natin. Amen po ba? Lumagay na tayo sa tama. Kung ano yung tama, tama. Hindi yung malaki na tama mo, hindi mo pa makita. Do not destroy one another. Can we say amen to that? Amen. Magaling natin yung mga ganyan. Kasi yung mga bibig natin, may pagkamarites din eh. True. Oh. Mabilis tayong mag-gats. Amen. Ang pagpaisaw. So, Tapos yung judgment natin, hindi naman pala tama. Bawal ang judgmental. Biro mo, nanawagan ako ng soul winning. Sabi ng church, sasama kami. Umambun. Ambun lang ha, hindi ko na. Walang sumama. Ambun lang. Mabuti lang, yung sister na maganda sa church, dumating, may payo. Sabi niya, Paso, sumilong ka na dito sa payo ko. Ituloy natin yung program natin na mag-soul winning tayo. Palibasa. Lalo na maganda nga yung girl, may asawa pa. Machismis pa ako dyan. Yung ganun ba? Ayoko. Kaso, lumakas yung ambon, naging tulang. Wala akong nagawa. Ayun pa, ayaw niya pa naman, ang liit. Yung, ayoko naman babasa, pasura. Doon, sinisiksi ko yung katawan ko sa payo. May mga nakakita sa aming marunong yung isip. Sabi ko na ba eh. Ganun ka agad? Sabi ko na nga ba eh. Judgmental. Judgmental. Wala na. hindi tatanggapin sa Nachismis now. ang judgment. Nakita, magkapalo. Mahirap. Yan ang nasunod. Pagka magsosolving tayo at panahon ng mga tag-ulan, magdala kayo ng sarili mo payong. Yun. Ang araw na nakuha ko. Oh. Marami pang ganyan sa church. Alam tingin niyo diyan sa mga ganyan, born again ba yan? Born against. Born against. Born against. Burn! Ang mystery of iniquity is this. Hindi mo ito madidetect sa loob ng church ng iyong naked eye. Ang tingin mo, kapag may mga church na nakakilala mo, fellowship, ang tingin mo, born again lahat yan. Ang tingin mo dyan, anak lahat yan ng Diyos. Tama o tama? Pagka nakasakay mo sa jeepney, yung isang kahit na baptist pa yan, ang tingin mo dyan, born again yan, church yan. Tama? Tama. Oh. Pagka may nakasama kang Methodist, ang tingin mo dyan, church yan. Mananampalataya yan. Tama? Tama. Oh.
kahit hindi mo kasama sa organization, basta tumanggap sa Panginoon, ang tingin ko dyan, body of Christ yan. Tama? Oh. The mystery of godliness, ang sabi niya dito, and the mystery of iniquity, though opposite, they run parallel. Tumatakbong sa bayaan. Yung mystery of godliness at saka yung mystery of iniquity. Yung mystery of godliness, makikita natin yan sa 1 Timothy chapter 3, verse 16. Great is the mystery of godliness. Hallelujah. God was manifested in the divine nature, in the flesh. That is Christ. Na ang pinakita ni Jesus Christ na buhay dito sa lupa, yung buhay ng Ama. That is godliness. Hallelujah. Hindi yung deity of Christ. No. Si Jesus Christ, nabuhay siya dito sa lupa, na kanyang ipinakikitang buhay, yung buhay ng Ama. That is the mystery of godliness. Kaya kung pinakikita mong buhay dito sa lupa, mga kapatid, ay yung buhay ni Jesus, that is the mystery of godliness. Amen. Pero kung ang pinakikita mong buhay dito, ay yung kabilang buhay, yung kabilang character, that is the mystery of iniquity. Why mystery? Kasi ang tingin mo, born again eh. Ang tingin mo, Kristiyano eh. Pero yung buhay pala, iniquity, masama. Hello po? Nakakaintindihan ba tayo? Oh, ang tapong nung iniinom ko. Sabi niya dito, the Bible, all the way to the end time, the mystery of godliness has to do with God being manifested in the flesh as the true body of Christ. The mystery of iniquity has to do with Satan's counterfeit of the true church. These two mysteries are seen in what the Bible calls the bride and the harlot. The harlot made up the tares and is Satan's imitation of the real which flourishes in the end time. Makapal yan ngayon na sinasabing Kristiyano, pero tares. Hindi kasama sa bride, ang tawag sa kanila, the harlot. Hindi ba kayo nabibigla sa mga naririnig nating mga pagtuturo ni Reverend Clinton? Hindi lahat ng nasa loob ng church, bride of Christ. Yung bride, ang kasuotan niya, pure, clean, no blemish, no wrinkle, no spot church. That is the bride of Christ. Pero tingnan mo, ang loob ng church, ang dumi. Ang mga pag-uugali ng mga Kristiyano, ang sama. Ang karakter na nasasabing born again, malayo sa katotohanan, malayo sa buhay ni Kristo. Ngayon, sa loob ng church, punong-puno ng mga chismoso at chismosa ang mga tao. Nagsasabi ako ng totoo? Amen. Pero ang tawag nila sa sarili nila, Kristiyano. Pero baka hindi. Baka hindi bride. Kasi inaatake yung bride eh. Andiyan po ba tayo? Baka hindi. Ha? Baka hindi. Baka hindi, ano na yun, yung weep. Baka tears. Kasi
Kasi yung tears, inaatake niya yung wheat. Nagpe-penetrate yung mga ugat niya doon sa ilalim para pahinain yung bunga ng wheat. Yung wheat, anong tawag sa Tagalog yun? Trigo. Yung trigo, pagka nakita mong tumutubong gano'n, talagang ang ganda-ganda. Yung pala, may tumutubong iba na tinatawag nilang malatrigo. Hindi talaga trigo, malatrigo lang. At kapag ka nagbunga na yan, makikita mo yan, itong malatrigo nito, mas malakas na tumaas. Sa palayan, gano'n eh. May malapalay. Pero hindi palay. Ang trabaho ng malapalay na yan, kina-counterfeit niya yung palay. Ang mga ganitong uri ng tao sa loob ng church, hindi totoong Kristiyano yan. Parang Kristiyano lang. Dahil marunong mag-amen. Lalo na kung nagtuturo si Pastor Sally. Amen! Kahit hindi ka mag-aamin, mapapa-amin. Opo, amin po. Ang tatapang ng mga kasama natin, ano po, buti na lang ako, hindi masyado. Hinay-hinay lang. Hindi kaya iimbitahan ko mga ito kasi kulang na ako doon sa kakayahang mag-ayuno ng mahahaba. Kaya kinukuha ko yung mga facilitators natin, yung talagang mga may karanasan sa Panginoon, may karanasan ng mahahabang pag-ayuno. Kaya nila, bata pa sila eh. Ano ba? Para yung trabaho na dapat kong gagawin, siya ang gagawa. So, may mga utak din ako. Bukas, may darating tayong another man of God. Ay, mas matapang kaysa kay Pastor Sani. Kumanda kayo. Woo! Hallelujah! Andyan pa kayo, mga kapatid. Darating pa kaya kayo bukas. Hallelujah. Yeah. Actually, tinawagan ko siya kanina dahil dilag na si Pastor Sani kagabi. Humila yung katawan niya. Kaya tumawag ako ng rescue. Ang plano ko sana, siya magtuturo ngayon, ihahatid ko sa Manawag si Pastor Sani. Pero mukhang hindi niya nabasa yung huli kong message. Eh, mukhang nabigla siya. Sabi ko, Pastor, kailangan ko ng rescue. Ano yung Pastor? Ilagdag si Pastor Sani. Kailangan ko ng another teacher magtuturo ngayon hanggang Friday. Nung una, sige po, sabi niya, tapang eh. Maya-maya, naalala niya yata, biglaan. Pastor, sabi niya, pwede bang bukas na lang, mag-prepare. Nagbago nag-isip, nabigla. Sige, sabi ko, wala akong magagawa, ako na muna magtuturo. Gusto naman mga estudyante kung ako magtuturo. Hallelujah. May mga nasa loob ng church na hindi po tupa. Nagsusuot lang ng damit tupa. Pero hindi tupa. Nagaan nyo lang ng tupa. Anong ginagawa nito? Nagaan yung tupa nito. Huwag nyo isipin na ako'y nagpapatama, ha? Sinasabi ko lang yung talagang dapat nating matutunan. Amen! Anong ginagawa nung nagaan yung tupa? Sinusog yung mga tupa. Kambing pala. Pag inihalo ko yung kambing sa tupa, susungayin niya yung mga tupa. Kaya kung kayo, nanunungay kayo ng kapwa Kristiyano, tigilan nyo na. Nakakaintindihan ba tayo? Aray. Hindi
nagpapatama, nananadya po lang ako. Hallelujah. Oo, makatupa tayo ng verse eh. Oo. Hallelujah. Sabi ng isa, ginagaya ko lang si Pastor. Ang sinusunod ko, yung mga mystery of iniquity.